Tayo na sa OCBS, sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Song, let's sing Fishers of Men. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Hear Christ calling, come unto me, come unto me, come unto me. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. I will give you rest. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. OCBS Storytelling. Hello mga bata at welcome sa ating online Children's Bible Study. Andito ako ulit si Teacher Erica at tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, ay lumapit muna tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito at kami ay patuloy na nakakapag-aral ng Biblia. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at tulungan niyo po kami na makinig at alamin ang ibig sabihin ng temperance o pagpipigil sa sarili ayon sa Biblia. Ibinabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Temperance ay self-control or prudence. Sa Tagalog ay pagpipigil sa sarili o pagkamaingat. Gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng self-control o pagpipigil sa sarili at lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating kwento ay mababasa sa Nehemiah chapter 4. Ang title ng ating story ay Nehemiah's Temperance. Ang ating kwento ay tungkol kay Nehemiah. Si Nehemiah ay nagplano para sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Ang mga tao ay nagtrabaho sa mga grupo, sa mga seksyon ng pader na pinakamalapit sa kanilang mga bahay at ang mga mula sa labas ng lungsod ay nagtrabaho sa natitirang mga seksyon. Nakibahagi ang lahat at ini-encourage or pinapalakas ang loob nila ni Nehemiah na sila ay tutulungan ng Diyos. Nang malapit nang matapos ang pader, nagalit ang mga kaaway o ang mga kalaban nila. Inasar sila ni Sanbalot. Ang sabi sa kanila, hindi lang basta ito sinabi sa kanila, ito ay sinabi sa harap ng kanyang mga kaibigan at mga tauhan ng Samaria. Sinabi niya ito, ano ang ginagawa ng mga to? Anong ginagawa ng mga mahihinang mga taong to? Sa tingin ba nila ay kaya nilang itayo ang kanilang pader? Magagawa ba nilang mag-alay ng mga sakripisyo?
At sa tingin ba nila matatapos kaya nila ang mga pader ng isang araw? Pwede ba nilang gamitin ulit ang mga nasunog na bato? At ang sabi naman ni Tobias, isa pa nilang kalaban. Si Tobias ay isang gobernador ng Amon. Kung umakyat ang asong gubat sa kanilang pader, aba, masisira ito. Siguro, kung naaasa sila, siguro tumatawa pa sila. Aba, kung umakyat ang isang asong gubat, aba, masisira yun. Siguro natawa pa sila. Sabi naman ni Nehemiah. Sa pamamagitan ng panalangin, sabi ni Nehemiah, pakinggan mo kami, aming Diyos, sapagkat kami ay hinahamak or inaasar. Ikaw ang gumanti sa mga pang-aasar nila. Sabi ni Nehemiah, ikaw ang gumanti, ang Diyos daw, hindi si Nehemiah, ikaw ang gumanti sa pang-aasar nila. Ano ang nangyari? Bilang resulta, sila ay nagtrabaho ng buong puso at ang pader ay nasa kalahati na. Ang nakapalibot na pader ay nasa 2.5 miles o nasa 4 kilometers. 4 kilometers ang haba. Dahil sa progress or sa bilis sa tagumpay o sa bilis ng paggawa nila sa pader, nasa kalahati na, ang kanilang mga kaaway ay nagplano ng pag-atake. Sila ni Nehemiah ay nanalangin sa Diyos para sa tulong at naglagay ng bantay araw at gabi. Ngunit pinanghihinaan ng loob ang mga kasama ni Nehemiah. Kasi pagod na sila at ang trabaho ay syempre pag pagod ka na, ang trabaho ay nagiging mahirap na. Ang ilan ninyang kasama ay lumapit kay Nehemiah na gusto nang sumuko. 10 beses na nagkaroon ng mga balita na may sorpresang pag-atake. Kaya naglagay si Nehemiah ng mga gwardiya sa likuran ng pinakamahinang lugar sa pader. Sabi ni Nehemiah sa kanila na huwag kang matakot sa kanila, alalahanin ang Panginoon na dakila at kamangha-mangha at ipaglaban mo ang iyong pamilya. Ang plano ay gumana at ang balita ay bumalik sa kanilang mga kaaway na sila ay handa nang harapin ang isang biglang pag-atake. Mula noong araw na iyon, hinati ni Nehemiah ang mga tao sa 2 grupo. Ang isa ay gumagawa ng pader, habang ang isa ay nagbabantay na may dalang mga sandata or weapon or armas. Si Nehemiah ay may trompeta naman siya, malapit sa kanya sa lahat ng oras. Sa tuwing may dumating na kalaban, iyon ay papatugtugin niya lang para tawagin ang kanyang mga kasama. Pinapalakas ni Nehemiah ang loob ng mga tao at sinasabi niya na ang ating Diyos ay makikipaglaban para sa atin. Nagpatuloy ang gawain mula sa madaling araw hanggang hating gabi. Gaya ni Nehemiah, sa pamamagitan ng Diyos ay kaya din nating magpigil sa sarili at ipanalangin na lamang sila. Magagawa natin ang pagpipigil sa sarili kung tayo ay mag-iisip muna bago magsalita, lalo na pag galit tayo. Sa halip ay manalangin na lamang tayo. Ikalawa, mag-aral ng Biblia para lubusang maunawaan ang pagpipigil sa sarili. Ikatlo, isipin na ang pagpipigil sa sarili ay isang regalo mula sa Diyos para sa ating kabutihan at sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Kapag ginagawa natin yan, tayo ay nagpapakita ng pagpipigil sa sarili at ang Diyos ay naitataas mo. Ang best example natin sa pagpipigil sa sarili ay walang iba kundi si Jesus. Sino ba si Jesus? Siya ay anak ng Diyos, prinsipe, makapangyarihan. Si Jesus ay bumaba sa langit na nagkatawang tao, namatay at nabuhay na muli. Hindi lang siya basta namatay.
Paano siya namatay? Alam naman natin lahat na siya ay pinahirapan, sinapok, sinaktan, inasar, ininsulto. May mga nagsabi pa na, ikaw ba ang anak ng Diyos? Talaga ba? Sige nga, iligtas mo ang sarili mo. Lahat ng iyon ay tiniis ng Diyos. Tiniis ni Jesus. At siya ay nagpigil sa kanyang sarili at sinabi niya sa kanyang ama, God the Father, na patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ginawa ni Jesus yun dahil mahal niya tayo at hindi niya tayo gustong mapahamak sa impyerno. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, iyon ay si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan mula sa impyerno or hell na panghabang buhay. Kung lahat tayo ay makasalanan, sino pong magliligtas sa atin? Sabi sa John 14 verse 6, sabi ni Jesus, si Jesus ang nagsasalita, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama o sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi dahil sa mabait ka o mabait tayo, hindi dahil sa mabubuting gawa, o hindi dahil sa kung sino mga tao. Kaya tayo maliligtas, kundi dahil kay Jesus, wala nang iba pa. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sabi sa Biblia, kung sino man ang humingi ng tawad at magsisi ng mga kasalanan at maniwala ng buong puso na si Jesus lamang ang namatay at nabuhay na muli para sa atin. Ikaw, ako, tayo ay maliligtas. Sabi sa Titus chapter 1 verse 2, upang sila ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bago pa nagsimula ang mga panahon ay ipinangako na ng Diyos. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Dahil mapagkakatiwalaan ng Diyos, tayo ay makakasiguro ng buhay na walang hanggan. Ang ating memory verse ay Proverbs chapter 16 verse 32. Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes the city. I-memorize natin ang verse at isa ng inyong video kay Sir Cedric. Now let's go to Q&A. Question number 1. Ano ang balak gawin ni Nehemiah? Letter A, pader ng Jerusalem. Letter B, hagdanan ng Jerusalem. Letter C, pinto ng Jerusalem. Question number 2. Ano ang title ng kwento? Letter A, Nehemiah's Temperance. Letter B, Jeremiah's Temperance. Letter C, Nehemiah's Temper. Question number 3. Gaano kahaba ang pader ng Jerusalem? Letter A, 400 kilometers. Letter B, 4 kilometers. Letter C, 40 kilometers. Question number 4. Ano ang sinabi ni Nehemiah sa mga tao para hindi sila panghinaan ng loob? Letter A, ang ating Diyos ay makikipaglaban para sa atin. Letter B, ang ating Diyos ay laban para sa atin. Letter C, ang ating pader ay para sa atin. Question number 5, ano ang ating memory verse? Letter A, Proverbs chapter 6 verse 32. Letter B, Proverbs chapter 16 verse 3. Letter C, Proverbs chapter 16 verse 32. Now, please send your answers to Teacher Isa. Thank you for listening at salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral ng Biblia.